Mali ang pagkakaintindi ng naglabas ng artikulo kaugnay ng Department Order No. 74 na inirelease ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong June 10. Ito ang inihayag ni Public Works Secretary Vince Dizon kasabay ng isinagawa nitong inspeksyon sa Padre Faura Pumping Station sa lungsod ng Maynila kahapon araw ng Miyerkules. Sa naturang ulat, muli na umanong pinayagan ng kalihim ang mga opisyal ng DPWH na lumagda at magproseso ng mga transaksyon kaugnay ng mga proyektong pang-infrastruktura. Paglilinaw ni Secretary Dizon, walang kinalaman ang inilabas nilang kautusan sa naturang issue. That has nothing to do with official signing sa baba. It has something to do with a USEC that was a OIC and is now a full-fledged USEC. It has nothing to do with that. So I don't know where that came from. So, siguro just a lack of understanding of DO 74, and I think we already issued a statement there. So it has nothing to do with that. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DPWH, itinanggi ng ahensya ang mga ulat na hindi nito sinunod ang mga rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa halip nila ay patuloy pa rin ipinatutupad at isinasaalang-alang ng kagawaran ang mga mungkahi ng komisyon. Paliwanag ng DPWH, ang Department Order No. 74 ay tumutukoy lamang sa mga transaksyong may kinalaman sa financial management sa Central Office. Sa ilalim ng kautusan, ang pag-aproba ng Notices of Transfer of Allocation o NTA ay inilipat lang mula sa Assistant Secretary patungo sa Undersecretary for Support Services. Layo nito na higit pang mapalakas ang oversight sa pag-aaproba ng mga transaksyon sa ahensya. Tiniyak ng DPWH na simula pa 2025 ay nananatili ang kanilang pangako para sa transparency at sa mga reforma sa pamamahala. Samantala, inilahad ni Secretary Dizon na nasa 17 mga pumping stations ang hindi gumagana simula nang magsimula siyang maitalaga sa DPWH. Taliwas ito sa pahayag ng ibang ahensya ng pamahalaan na gumagana na umano ang lahat ng 71 pumping stations sa Metro Manila. Ngunit paunti-unti na rin anya itong naisasaayos kabilang na ang Remedios at Abad pumping stations na parehong nasa kahabaan ng Rojas Boulevard na target maging operational sa susunod na buwan. Habang naisaayos na ang Padre Faura Pumping Station na isang taong hindi gumagana dahil sa makapal na putik at basura na nakabara sa malalaking pipes ng pasilidad. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station sa Metro Manila, sinabi ng DPWH Secretary na mahalaga na matukoy kung sino ang talagang dapat na mga siwa sa operasyon ng mga ito. So, ang gagawin na lang, pag naayos, makikipag-usap tayo sa MMDA at sa LGU, kung sino ang willing na mag-take on, mag-operate, mag-maintain, ipapasa na natin, finally. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Sa kasalukuyan, mandato ng MMDA na pangasiwaan ang operasyon ng mga pumping stations sa Metro Manila. Ngunit ilang taon na rin pinag-uusapan ang pagpapasa ng management nito sa mga nakasasakop na local government units sa rehiyon na siyang mas naaapektuhan at binabaha kapag nagkakaroon ng aberya sa operasyon ng mga pumping station. Asher Cadapan Jr., humahataw sa Balita Ngayon.